Hi guys! So nagbabalik na naman ang inyong vlogger's friend Kitrolya, and for today's video, i-discuss ko lang yung yung car insurance namin. Wala naman ako sinisiraan dito, wala ako sisiraan, wala. Basta yung lang namin, experience namin. Pwede ko namang sabihin, experience namin sa car insurance. So ganito yon. Di ba dumating kami dito July, nakakuha kami ng sasakyan. July din pa tayo nakakuha ng sasakyan. July din. So, ang offer sa amin noon, sa Geico, diba, parang na-vlog ko yun, sa Geico kami kumuha. 272. Then, international driver's license pa yung kinuha ng asawa ko noon. Tapos, diba, nag-apply na siya ng learner's permit, ganyan. Tapos, nung dumating yung driver's license niya, pinasa niya sa Geico, hoping na bumaba yung 272 namin monthly. But, ayun nga guys, nakakaloka. Bigla siyang tumaas ng 370. So, syempre, windang-windang. Kasi biglang, wala man lang abiso talaga na bigla siyang tataas. Ang akala pa namin noon, mas mababa siya. Kasi nga, kaya tinawag ng asawa ko, kasi mayroon na siyang driver's license. Nung binigay kasi sa amin yung quote, international driver's license pa yung hawak namin. Hawak ng asawa ko. So, ayun, biglang tumaas siya ng 370. Which is nakakaloka for one car. Tapos insurance for a month, ganoon kataas. So, naghanap yung asawa ko ng ibang car insurance company. So, na-refer siya sa Progressive. Tapos, nagtanong-tanong siya kung magkano, ganyan. So, to cut the story short, nag-stop kami dun sa Geico kasi nga mahal. Parang naka 1 month lang kami nun sa Geico. Then, nag-shift kami sa Progressive. Sa Progressive, ang offer sa kanya ng una is 150 yung unang car insurance. First month. So, okay. Kasi ang sabi sa kanya, the succeeding month is magiging 130 na lang daw yung monthly. So, syempre, mas malaking tipid, diba? From 300 sa Geico, down to 130 sa Progressive. So, ayun. Nag-Progressive kami. Then, dumating ngayon yung letter from Progressive na naman. Today is October 23. So, dumating yung letter from Progressive. Ang nakalagay na bill doon is magbabayad na naman ng 300 na naman guys for the month of November. Tapos magiging 200 something daw. 240, parang ganyan. After ng 300, magiging 240 na siya monthly. Which is, diba, parang ang napag-usapan nila ng asawa ko tsaka ng agent is 130 something lang. For monthly. So, kayon, kapag kukuha kayo dito, make sure nyo, kausapin nyo na maayos yung agent kung magkano talaga yung monthly. Hindi ko alam kasi hindi lang naman kami naka-experience nito. Yung mga kasama din namin parang ganun din yung experience sila na biglang nagmamahal yung yung charge. Kaya dapat kausapin nyo talaga na maayos yung agent at dapat mabigay na nila yung kung may may permahan na kayo na yun na talaga yung monthly. Kasi nga bigla-biglang silang nagtataas ng dito ng car insurance na hindi ka aware na gano'n. Lalo na kasi dito, kapag magbabayad ka ng car insurance, na siya, automatic debit nasa credit card mo siya. So, kapag hindi ka mahilig magbasa ng ganyan, kunyari, kasi dito, dating yung mga letters sa address mo. So, hindi ka mahilig magbasa ng mga letters na dumarating, talaga maugulat ka na lang, bigla na lang may bawas na sobra-sobra yung credit card mo. Which is, diba, nakakaloka kasi yung usapan nyo na nga ng agent is ganong amount lang, tapos biglang nagtataas sila. Tapos ito, tinawagan ng asawa ko yung Progressive, bakit mataas na naman yung
yung car insurance namin. Which is yun nga yung dinahilan niya kung bakit kami lumipat sa Progressive. Nung tumawag siya sa agent ng Progressive, ang dinahilan niya is sobrang taas nung sa Geico, which is 300 nga. So, ayun. Ang sabi ng Progressive sa kanya, dahil daw new driver siya. Ang inano nila, tawag dito, ang na-investigate, yung parang nag-rely sila dun sa driver's license ng asawa ko na galing sa Philippines, which is, diba, 5 years lang ang validity ng driver's license sa Philippines. Then, pinasa rin kasi ng asawa ko yon sa Progressive. So, ang akala nila, 5 years pa lang nagda-drive yung asawa ko, which is hindi naman. Matagal na siya nagda-drive. So, ang gawin nyo, kung papunta na kayo dito, wag na lang kayo mag-renew ng driver's license. Siyempre, dapat validity, pero dapat valid pa rin talaga yung driver's license nyo. Pero kung, abot pa naman siya hanggang pagpunta nyo dito, wag nyo nang i-renew kasi baka ganun yung mangyari sa inyo na baka isipin nila is new driver lang kayo. Then, ayun, tumawag kayo sa customer service. Pwede naman kayo mag-ask kung bakit ganun. Instead na, kung napag-usapan nyo ng agent is ganitong amount lang, kausapin nyo yung customer service nila. Minsan, minsan naliless naman. May less silang ibibigay. Which is okay na rin kahit paano makakales, pero kung ayun, kailangan nyo lang silang sabihan. Oo, kailangan nyo lang silang sabihan. Tapos i-insist nyo kung ano na pag-usapan nyo nung agent sa bagong quote nila, ganyan. Talaga i-insist nyo na ito na ngayon na pag-usapan natin nung una, ganyan. So ayun guys, naloka lang ako kasi parang may nababasa ako dati na parang mas nagle-lessen daw kapag US driver's license na yung gamit, which is parang hindi naman sa part namin nangyari yun. Twice na sa Geico tsaka sa Progressive nag-turn ng driver's license yung asawa ko ng US driver's license, ganun pa rin, biglang taas ng 300, which is nakakaloka yun ha, 300 per month. So kung kaya nyo naman makahanap ng kung may makausap kayo na maayos-ayos, makahanap kayo na less than 300 na bagong lang kayo dito, kakadating nyo lang, ganyan, much better. So ayun lang guys, update lang to sa sa car insurance namin. So ayun, yun lang yung ma-advise ko sa mga parating pa lang dito. Kausapin nyo na maayos kung saan kayo makakuha ng maayos-ayos na driver's license. Siyempre, diba, ang first naman talaga natin, ang first priority pagdating dito is mag-turn ng mode of transport na accessible natin, convenient sa atin. Hindi natin minsan na kakausap ng maayos yung mga car insurance kasi bigla-bigla na lang magbibil sa'yo na mataas. So, ayun lang guys. Thank you for watching this video. Sana may naitulong tong vlog na to. So, ayun lang. Bye!